Sa project na to ay gumamit ako ng 2mm tape yarn at saka 2.5mm hook. Ito na lang muna ang video na ginawa ko dahil wala pa ako sa mood gumawa ng tutorial. Okay, sige. Sa mga gusto nang gumawa nitong ating elegant na purse, di pa tapos to. Sa mga gustong gumawa, okay? So, ang starting chain ko dito is 23, okay? So, 2mm flat cord. Yung hook size ko is 2.5. Yung frame size is 10.5 cm. And then, so halimbawa kung may iba-iba tayong tension, which is talaga namang iba-ibang tension natin, basta kailangan nyo, ang gagawin ninyo na crochet is ganito siya kapag ka isinuksok sa frame. Yung saktong-saktong sukat lang, okay? Sakto, walang labis, walang kulang, ganyan siya. And then yung haba niya, medyo tricky kasi ito, syempre yung haba niya, kung gaano kataas yung gusto mo, so dalawang side yan, di ba? Let's say this is 3.5, sa kabila is 3.5, so ano na yung 7 inches na yon. Ngayon kukunin mo yung sukat nitong frame, ito dito, plus yung sukat niyan. So halimbawa is 3 inches yan. So total of 10, right? So 10 inches yung 10 inches yung haba ng gagawin mo. Okay? So may mga tricky part dito sa tutorial ko na lang i-mention yun. Ngayon kung makukuha niyo naman sa trial and error, go ahead. At least na-share ko na sa inyo kung paano ito uumpisahan. Syempre yung bilang ng rows dito sa kabila sa side is depende yan sa taas nitong front and back panel natin. Okay? Okay. Sige, okay. Para doon sa mga hindi makapaghantay. Tirahin nyo na. Go, go, go. Ayan, natapos ko na siya. 10.5 inches yung haba nitong ginagawa ko. Tapos wala tayong gagawing edging dyan. Cut na yung yarn, hayaan nyo ng ganyan siya. Wala tayong gagawing edging again. Next, gawa ka ng chain 20 para naman yan dito sa starting ng ating side panel. Okay? So, dalawang ganyan ang gagawin natin. Syempre, dalawang side eh. So, after 20 chain, single crochet into the second chain from the hook. And then, ayan, single crochet lang yan hanggang dun sa last chain. And then, 20 rows yung kailangan mong gawin para dito. Pero yung bilang ng chains natin at saka row ay nakadepende pa rin naman doon sa ginagawa natin. So, yung 20 chains ko, total of 18 single crochet yon. Saktong-sakto lang siya dito sa space sa gitna sa loob ng ating frame. So, ganyan lang dapat ang size ng ginagawa natin. Katulad nitong isang ito, walang labis, walang kulang. After natin ma-complete yung 20 rows of 18 single crochet, mag-edging naman tayo. So, 1 round lang yung edging natin. 1 single crochet sa bawat stitch, pero yung corner holes natin, lalagyan natin ng 3 single crochet, okay? So, 3, 3, 3, ganun din doon sa pang-apat na corner. Kapag nagawa na natin ng edging yung ginagawa natin, at syempre, dapat dalawang panel yung gagawin natin para doon sa side. So, eto na, nagawa na natin siya ng edging, magkakat tayo ng yarn, hahabaan natin, kasi gagawin natin tong pantahi eh. Ito yung magiging pantahi natin, okay? So, cut tayo ng mahaba-haba. Ayan. Ayan, ganito siya dalawa. So, para naman malaman natin kung tama ba yung ginagawa natin, kasi ito siya ganito ang magiging pwesto niyan. Okay, patayo ng ganyan. Kukunin natin yung measurement nitong side na to, itong side na to, at itong side na to. So, kukunin natin yan, pagpa-plus-plusin natin. So, let's say, 3.5 plus 3.5, so 7 na yun, di ba? And 3.5, so total of 10.5. So, correct yon. Ito yung total na haba nung ginagawa natin. So, check yon. So, kung halimbawa, nagkataon na kulang, madali lang naman ang paraan yan eh. Dagdag bawas. Yun nga lang, magtatastas talaga tayo. And then, para sa pagtatahi, itatahi lang natin siya ng paganito. Ganyan. Tapos, ganyan. Pa-box. Para siyang box. Itatahi natin siya ng ganyan. So, clear? Let's vault in na. Itatahi na natin siya. Kailangan pantay na pantay yung gagawin nating pagtatahi, syempre. Hindi naman kailangan na isang stitch dito, isang stitch dito, kasi hindi yan same ang bilang ng stitch. Kasi different stitch yan, di ba? So, okay lang. Kung saang stitch ka mapapatapat, dun mo lang siya itatahi, dun mo lang siya itutusok. So, ayan. Hindi naman kailangan na partnering sila. Partnerings. Tusok mo lang kung saan siya lulusot. Okay? So, like this. Okay? Doon siya tumagos. So, pagbalik, ganun lang din. Yung butas dito sa ayan, sa ilalim ng chain or sa paano ba? Ayun nga, ilalim ng chain. So, paikot yan. Gamit na tayo ng paper clip para madali.
Ayan, natapos na natin yung kabilang side. So, ganun lang din ang gagawin natin doon sa kabilang side. Grabe no? Kaya pala importante yung math dati, nung nag-aaral tayo, sila yung major subject kasi talagang i-apply pala natin yung kahit saan. So, ayan, tahiin nyo na yan para tayo nagbubuo ng puzzle. Tahi lang ulit. Kapag nabuo na natin yung box shape, lalagyan naman natin siya ng edging. So, continuous lang yan. 2 rounds of edging, no? So, itong compartment, hindi ko na isasama sa explanation, sa tutorial na lang yan. And then, framing na, itahin na natin siya. And then, lastly, yung edging para dito. At saka doon sa kabilang side. Ganito siya, oh. Ayan. Yan yung last natin gagawin. Tigda 2 single crochet yung ilalagay natin dito sa space na to. So, tatagos siya dun sa kabila. Yung this panel, ayan. Kukunin pa rin natin yung stitch sa likod para maisama siya sa edging. 1 and 2. So, ganun lang gagawin natin. Tigda 2 single crochet sa isang butas. Paikot yan at saka syempre dun din sa kabilang side. Ngayon, ganito kasi yung tricky part dito. Sa 2 single crochet, di ba nilagay natin siya sa isang butas? Pagdating dun sa likod, kung saan siya mapatapat, kasi hindi yan, katulad ng sinabi ko kanina, hindi sila pareha ng bilang, hindi sila same bilang, hindi sila same count. So ito, kung saan matapat sa likod, yung single crochet mo, kung saan matapat na stitch, dun mo na siya isako. Okay, gets ba? Medyo maano yung explanation ko ngayon eh. Basta kung saan mapatapat, kasi dito yung 2 single crochet sa isang butas. So pagdating dito sa likod, yung 2 single crochet na yon, 2 stitch yung ma-occupy niya para dito sa side na to. Ayun, yung pala yung explanation. So yun lang naman, subukan nyo ang gawin, baka naman kaya nyo na habang hindi ko pa magagawa yung buong tutorial nitong ating elegant mini purse.